Nakita natin yung video clip, yung influence ng gadget ngayon ay napakalakas. Kaya hindi biro, talagay na naglalaro, na tamang laro, ang mga bata ay ibang laro ang ginagawa. At makikita natin na nagiging obsessed ang isang tao. Palagay na mga bagay na dapat niyang gawin, yung talagang ika nga ay tama. Tingnan din po natin ang ating mga sarili kung ang ating mga buhay ay ika nga naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pero nakakatuwa naman, sa kabila ng kanyang kaabalahan, nakita naman natin yung video, halos ma-aksidente, mamatay, pero buti na lang, merong dalawang bata na kumuha ng kanyang atensyon. Sabihin niyo po, atensyon. Attention. Ay talagang itinarn off niya yung kanyang cellphone para wala niyang hadlang, para ma-enjoy niya ang kanyang buhay. Sabihin niyo po, enjoy. Enjoy. Yeah, ma-enjoy po natin ang ating buhay pagka si Lord ang ating kapiling at kasama everyday. Amen po ba? Amen. Dahil pangako niya in Hebrew 13:5, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan mo. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang title na ating pinag-uusapan ngayon, ang tema, 2024 Great Harvest, pero ngayon ay New Season of Faith. Yan po ang ating title. To bring great harvest. Napakahalaga po ng pananampalataya. Kaya nga, sa may paningin ay makita po ito, sa may pandinig ay madinig po ito. Amen po ba? Excited po ba kayo? Amen. Ang pananampalataya ay katulad ng ganito. Sabihin niyo po sa babae, maganda ka. Maganda. Sa lalaki, guwapo ka. Tama po ba? Ramdam po ba? At tingnan po natin yung ibang salita. Yayaman ka. Mayaman ka. Diba? Mabait ka. Matulungin ka. Alam niyo po, pagka pinaniwalaan po natin yan, yun ay pananampalataya. Kaya mahalaga po yun. Pero kung ang sasabihin po sa atin ay pangit ka, hindi po tayo papayag. Amen po ba? Kung ano yung ating tinatanggap at inaasahan, yun po yung mangyayari sa ating buhay. Dahil ang kahulugan ng pananampalataya, ito ay yung mga bagay na hindi pa natin nakikita pero alam nating darating at makakamtan at mangyayari ito sa ating buhay. Kaya kung anuman ang pinagdaanan natin sa ating paniniwala, pagtitiwala, pag-asa at pananampalataya sa Panginoon sa nakaraan, sa pag-uusapan po natin, lalong titibay, tatatag, at lalago at uunlad ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, handa ka na ba? Sa Roma chapter 10 verse 14 to 17, ayan po, sabi po dyan, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Iyon po yung tanong. Sabi po dyan, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Ikalawang tanong, verse 14, paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Alam naman natin kung tungkol sa Kanya, sino po yun? Kay Jesus. Naunawaan po natin yan. Pangatlong tanong, paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Tatlong tanong na napakahalaga sa verse 14. Verse 15, paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Unang tanong na naman sa verse 15, ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Sino daw yung nagdadala ng mabuting balita? Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw yun. Yeah. Sa verse 16, sabi po dito, ngunit hindi lahat ng naniniwala sa mabuting balita, ganito ang sabi ni Isaias. Ulitin ko po, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ano daw po? Hindi lahat. Kaya hindi ko tayo ay nagse-cellgroup
umaattend sa cell group yun, nagsasalita ka, baka hindi pa yun naniniwala. Katulad ng sabi ni Nanay Hermie, nawagulo lang, hindi natin maisama pa sila kasi hindi natin alam kung sila naniniwala na hindi pa. Tama po ba? Amen. Maunawaan po natin yun. Ganito ang sabi ni Isaias. Si Isaias po ito ha. Imagine, lumang panahon pa po ito. Sabi niya, Panginoon, sino ang naniwala? Sino ang naniwala sa sinabi namin? Diba? Bilang tayo ay nagsasalita, hindi natin alam kung yung ating kausap ay naniniwala. Tama po ba? Amen. Kita naman natin yung kanilang reaction kung naniniwala o hindi. Katulad po ngayon ni Brother Benji, nagsasalita po rito, bahala kayo. Nasa inyo po yun kung kayo maniniwala o hindi, pero salita po ng Panginoon po ito. Sabi niya, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Imagine si Isaias kahit nung panahon ng ating Panginoong Kristo, kahit siya magaling at tagapagturo, hindi po lahat naniwala. Amen po ba? Verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Sumabi tayong manalangin ng iksi. Dakilang Diyos ang marami nasa langit, salamat po muli sa iyong mga pagyarihan salita. Thank you, Holy Spirit. Mag-manifest ka sa aming kalagitnaan according to your word, na dalawagin pa nagkakatipon sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya naman ikaw ang maging tagapagtulong mo namin sa umagang ito, at ang mga lingkod nito ay gamitin mo lamang para sa iyong kapaligiran. At i-bless mo kami lahat na narito, Panginoon. At yung mga kapatid namin wala, I pray, Lord, na mapakinggan din po nila ang tinig mo na nagmumula sa iyong puso, Panginoon. Upang kami ay buto sa iyong pagpapala. Naman ang aming kalalagayan, mayroon mang karamdaman, suliranin sa pera, o suliranin sa pamilya, o kung ano man suliranin, Panginoon, kayo nakababat dito. Sinusolusyonan nila po ito. Salamat po sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Ang title natin pinag-uusapan, ngunit ay New Season of Faith. Kung ang ating pananampalataya sa nakaraan, katulad ng hiling, request ng mga disciple ng ating Panginoon Kristo, Panginoon, dagdagan niyo pa po ang aming pananampalataya. Kasi why? Ang pananampalataya ay isang napakalaking sandata ng isang tao. Ito ay shield of faith na tinatawag. Kaya nga, maging attentive po tayo, lalo tigit sa salita ng ating Panginoon. Alam natin na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-worship, at sa pamamagitan ng ating fellowship. Andiyan po ang Panginoon na nagsasabi sa atin na kung ano ang dapat natin gawin sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, yung ating title na pinag-uusapan ay napakahalaga. Why? Diyan natin masasalamin at makikita ang ating buhay kung nasaan na po tayo. Kung katulad ng mga apostol ng ating Panginoon Jesus ay ini-request nila sa ating Panginoon Kristo na dagdagan pa ang kanilang pananampalataya, ibig sabihin, kulang pa. At pupunuan tayo ngayon ng ating Panginoon. Gusto niyo po ba noon? Alam niyo po, sa umaga po ito, sabi sa verse 14, ang ating pag-uusapan po dyan para tayo ay makapunta sa new season of faith. Sabi po dyan, ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Tatlong problema ang katanungan na alam natin si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Roma. Na kung saan yung mga question na yan na-arise para mabuksan ang puso at isipan, hindi lang ni Apostol Pablo, kundi lahat ng mga taong makakapakinig, makakabasa ng salita ng ating Panginoon. Unang mensahe ng Diyos para tayo makapunta sa new season of faith, ito ay bunga ng pakikinig. Kaya sabi salita ng Diyos, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao.
Kaya kapag ka ang tao walang mapakinggan, wala siyang paniniwalaan, wala siyang aasahan, wala siyang pananampalataya. Kaya, salamat sa Panginoon, binuksan niya ang ating mga pandinig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, bukas na ba ang iyong pandinig? Ilan na ang tenga mo ngayon? Hindi aksidente, dalawa po yan. Tama po ba? Amen. Hindi din aksidente, dalawa ang iyong mata. Kaya makikita po natin ay talagang makapangyarihan ng Diyos at talagang ginandahan niya ang hugis, anyo ng tao para kanyang maging kawangis. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kawangis ka ni Lord. Diba? Yan po ang kabutihan ng ating Panginoon. Napakinggan niyo po ba, kawangis ka ni Lord? Amen. Alam niyo po, napakahalaga po ng salitang pakikinig. Nagbubunga kapag ka ikaw ay nakapakinig. Di mo ba? Kaya napas ang question nga doon, paano ka makakapakinig? Bago ba yung unang minor point, sabi diyan, nag-iisa lang naman yan, may nangangarap. Eh ang tanong, paano kung wala? Balikan po natin yung ating nakaraang buhay. Paano kung walang tapat na lingkod na nangaral? Pinuntahan ka sa iyong bahay, at talagang pinagtyagaan kang balik-balikan, at talagang hindi nagsawa na mangaral ng salita ng Diyos para ikaw ay maniwala, umasa at manampalataya sa ating Panginoon. Totoo po ba? Makakapakinig lamang po tayo kung may mangangaral. Ang salitang mangaral, yan ay uugat sa salitang mag-aaral. Kaya merong nangangaral, nagtuturo at ibinibigay ang kanyang buhay para may matuto, ay talagang andoon ang buhay niya na ipinagkaloob sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Kaya nga nakakatuwa po pagka ang isang nanay o tatay ay nakitang nagkamali ang kanyang anak. Ano ginagawa? Paano agad? Pinapangaralan po yun. Di mo ba? Yan po yung mga word po dyan. Hindi naman agad punishment o chastisement o parusa agad, kundi kinakausap muna ng masinsinan, anak, bakit mo ginawa yan? Alam mo namang mapapahama ka. Alam mo namang mali ang iyong ginawa. Ilang beses na kitang tinuruan, pinangaralan, pero paulit-ulit ka pa rin. Anak, mahal kita. Kaya ako sinasabi sa iyo ito. Alam niyo po, ganyan ang Panginoon. Kaya minsan kahit na tayo ay paulit-ulit nagkakamali, nagkakasala, pero ang Diyos nangungusap pa rin sa ating puso't isipan. Amen po ba? Kaya nga minsan nakakaranas tayo na tayo ay nakukonsensya sa ating mga maling ginagawa. Kahit na tayo ay nakapakinig na, nakabasa na ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin natin nasusunod at nagagawa. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil kapag ka tayo ay may napakinggan sa pamagitan ng mangangaral, kaya nga may book of mangangaral. Sa English ay Book of Ecclesiastes. At ang sumulat po niyan ay walang iba kundi ang pinakamatalinong tao, walang iba kundi si Solomon. Kung ang ating Panginoon ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, second po si Solomon, according to the history at according to the word of God. Kaya makikita natin, mahalaga po yan. Nakapangaral na po ba kayo? May nakinig po ba? Alam niyo po kasi, ang tenga ng tao, may kasabihan ng mga Pilipino, siya ay taingang nipya. Alam niyo po sabihin, ang dami mo na sinabi, pero parang walang napakinggan. Kaya nakakatuwa po ang mga kasabihan ng mga Pilipino, talagang andun po yung una, sabi doon, may bagong kaalaman. Ito po ba pag may nangangaral? Yung parang alam mo na pero hindi pa pala. Meron kang bagong kaalaman. Pangalawa, may bagong karunungan. Sabi niyo po isulat yan.
Kasi sa pakikinig at pakikinig po natin, lalo sa school, ang mga estudyante na nagkakaroon ng award, reward, o ika nga honor, ay talagang yung mga batang nakikinig at marunong makinig. Saan? Sa inaaral ng kanilang guro. Kaya nga, makikita natin, ito yung mga batang nagtatagumpay at napapabuti ang buhay. Tama po ba? Ganon din sa pamilya, kapag ka ang anak hindi nakikinig, matigas ang ulo, matigas ang puso, at talagang masuwayin sa magulang, hindi po talaga makikinig yan sa pangalan. At tatakpan pa nila ang kanilang tenga. Experience mo ba yun? Talagang kung maaari, ayaw nilang marinig ang sasabihin. Pero ang salita ng Diyos, masarap pakinggan. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, sabi sa salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay talagang matalim, matalas, pagkabila ay talim. Tumatangos ito sa kasukasuan at bulalo ng ating buto. Ibig sabihin, kahit na anong bagay, tigas ng puso at anuman ang liko ng kaisipan ng tao, kayang itubid at kayang palambutin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang sarap makinig. Kaya dalawa po ang ating tenga. Hindi yung nagsasalita pa yung kausap mo, mas marami ka nang masabi. At dapat nasa oras at nasa timing ang ating pagsasalita. Tama po ba? Amen. Kasi ang salitang may nangangaral, hindi po biro po yan. Makikita ng Panginoon kung paano natin nire-respeto ang ating kapwa sa pamamagitan ng kanyang sinasabi o sinasalita. Kaya naman salamat sa Panginoon kasi patutoo lang, kung wala naman po talaga yung mangangaral, wala po tayo. Wala po tayo. At nakakamangha ang ating Panginoon, siya ay nasa langit, ang tao ay nasa lupa, pero nakakapangusap po siya sa puso at isip ng tao. Alam niyo po, kung babalikan po natin ang history ng tao, mula kay Eva at kay Adan, down to our generation, hindi naman nagbago ang Diyos. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung ano ang kanyang pangungusap noong unang panahon, ganun pa rin sa kasalukuyan. Maniwala po kayo mga kapatid. At kapaki-pakinabang kapag ang Diyos ang ating kausap. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ka natatamarin magbasa ng salita ng Diyos, hindi ka natatamarin manalangin, hindi ka natatamarin na umattend sa mga gawain na kung saan andun ng Panginoon. Tulad ng sermon. Alam niyo po, sa Sunday celebration, hindi pa nga masyado, ika nga, tayo natututo. Hindi tayo masyado nadadagdagan ng alaman. Hindi tayo masyado nadadagdagan ng bagong karunungan. Tama po ba? Saan? Doon po sa cell group. Kasi doon pwede ka magtanong. Doon pwede mong kausapin ang cell leader mo. Doon pwede po nating alamin kung ano ang hindi pa nating alam. At handa naman ang lingkod ng Diyos bilang mangangaral para ipaliwanag po sa atin. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya napakahalaga po ng ating cell group. At doon nagkaka one-on-one, puso sa puso. At sa grupo na yon, doon na i-open ang bawat isa kahit ang tagapagturo o mangangaral ay may natutunan din sa bawat ibinabahagi ng bawat member ng cell group. Tama po ba? Amen. Kaya pinagpala po tayo. Kaya yun po, ang gagawin lang po natin talaga, buksan natin yung ating mga pandit. Kaya pinagdidiinan sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang may pakinig ay, ang may paningin ay, tumingin. Kasi hindi lahat ng may mata nakakakita. Maniwala mo ito. Iba't iba ang vision ng tao. At hindi lahat ng may pakinig ay nakakapakinig. Totoo po yan. Totoo ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil we are able to see and to hear the Word of God. At makita natin, hindi lang natin napakinggan yan. Dahil sa verse 15, ile-level up tayo ng Panginoon, sabi dito, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Good question. Best question.
Ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga sa leader na nagdadala ng mabuting balita. Tama po ba? Hindi lang si pastor. Pati tayong mga sa leader ay sabi doon ulitin ng pagkabasa at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sinusugo ka ni Lord. Kaya nga sa ating ladder of success, para magtagumpay ka, yan yung dulo. Ano una? Ladder of success sa Equip Tracks? Win. Kasunod? Consolidate. Disciple and send. Kaya, bago ba ang slide, sabi dyan, ito ay bunga ng pangangaral. Siyempre, next level na po yan. Sabi dyan, ito ay bunga ng pangaral. Ano daw ang bunga ng pangaral? Bababa po, may sinugo. Yan sinugo po na yan, tayo na po yan. Tayo na po mga leader na umaakyat ng bahay. Hindi po akyat bahay ka. Umaakyat ng bahay para mag-selfie po doon. Tama po ba? Yan po ang bunga ng pangangaral. Dumadami ang mga leader na kung saan ay talagang napakabuti ng ating Panginoon. Itong ating niyang nanamnamin ito, sabi doon, ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Alam naman natin ang mabuting balita. Ito ay patungkol kay Jesus. Kaya wala tayong ibang sinasamba, pinaglilingkuran, at minamahal, kundi ang ating Panginoon Jesus. Andiyan ang Amang nasa langit at ang banal na Espiritu Santo, makikita natin, mula doon sa ating pakikinig, inile-level up tayo ng ating Panginoon. Kaya lang tayo nakapakinig dahil merong nangaral. At kaya naman, may bunga ang pangangaral, ito ay may sinugo. Brother Baby, parang pare-pareho lang ha. Hindi po. Andito na po tayo sa punto na ikaw naman ang susuguin. Sabihin niyo po, susuguin ka ni Lord. Para ano? Sabi doon, ikaw ay maging bagong lingkod. Tama po ba? Kaya kapag ka may bagong leader, ang ating pastor ay tuwa-tuwa. Amen po ba? Eh kaya lang, pag tinanong mo, gusto mo maging leader? Parang hindi maintindihan kung gusto o ayaw eh. Pero alam niyo po, sa ating pinag-aaralan, sa new season of faith, hindi ka makakarating dyan sa level po na pagiging leader o tagapagdala ng mabuting balita kung hindi ka nagkaroon ng pananampalataya. Totoo po ba? Amen. Una, kaya ka naman mo ginagawa ang mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. Lalo higit ang paghahayag ng mabuting balita. Kasi naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ramdam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At hindi lang yon, iniligtas ka pa ng Panginoon. Kaya lang, question mark, kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Question mark, kung hindi mo sinampalatayanan ang nakasulat sa John 3:16. Ano nakalagay doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, alam nga namang ikaw lang ang makaranas mo niya. Sabihin niyo po, huwag mo saritinin. Susubuin ka talaga ni Lord. Kasi nga, ang next level ng buhay ay dahil may nangaral, hindi naman gagamitin ng Panginoon yon sa wala lang. Tama po ba? Hindi naman gagamitin yung taong yon mula kay Noah down to our generation. Generation by generation, tumatawag ang Diyos para mangaral, para magturo, para ipahayag ang mabuting balita. Iba't ibang panahon man, pero ang katotohanan, may Diyos na makapangyarihan na kumikilo sa tao niyo. Sabihin niyo po, kikilo si Lord sa buhay mo. Kikilo si Lord.
Doktor niyo po, oh, gusto mo. Kaya sabi doon, ano resulta niyan? May bagong lingkod. May bagong lingkod. Walang lalabas na bagong lingkod kung walang nangaral at sinugo ang ating Panginoon. Nakita natin ang panahon ni Moses, panahon ni Joseph. Nakita niyo po ba yun? Panahon ni Joseph, kung babalikan po natin, ay buong Egypt po ay naisalbo po yun. At kung babalikan po natin, ang history ni Moses, sa kanyang pagpapahayag, nalalaya ang Israel sa pagkabihag sa Ehipto, nangyari po. At kahit ng panahon ni Apostol Pablo, panahon ng ating Panginoon Kristo, panahon ng mga apostol, at panahon ng kung sino mang ginamit ng Panginoon, ang bunga po niyan, naabot po tayo. Naabot po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po ngayon, kakaunti pa po tayo, pero kung mangyayari po ito, hindi po tayo kasya dito. Sabihin niyo po sa katabi niyo, manampalataya ka. Manampalataya. Yan ang napakahalaga. Kaya nga, new season of faith, makikita natin, ang ginawa ng Panginoon, sabi doon sa una, ito ay bunga na pakikinig. Eh kung may nangangaral man, wala naman nakikinig. Wala din po. Aba, napakahirap ng panahon ni Noah. Siya na lang ang tao matuwid, siya na lang ang nakakaalam ng kalooban ng mga nasa langit. Ang mga tao ay ginagawa na lang kanilang maibigan. Kahit na anong paliwanag ni Moses, kahit na anong pangalan ni Moses, ni Noah, pangaral ni Noah, hindi na sila nakikinig. Nakuha niyo po? Kaya ang ipinreserve lang na buhay ay ang kanyang buong pamilya. Good news kapatid, dahil nakikinig ka sa salita ng Diyos, ipipreserve ka at ang iyong pamilya. Ligtas ka. Kung hindi man natin sila kasama ngayon, manampalataya ka. Sa new season of faith ng ating buhay, ang buong pamilya po natin ay ating maisasama sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin po nun? Maliligtas po sila. According to Acts chapter 16 verse 31, ano nasulat doon? Patungkol nito kay Pablo, kay Silas, ay tama, at doon sa banteng bilang po. Sabi doon, ang sino mang tumanggap at manampalataya, ang kanyang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya mga kapatid, ulit-ulitin ko, ikaw ang susi at paraan ng Panginoon para maligtas ang buong pamilya. Kaya lang, yung ulit ko, kung ayaw mo, pwede naman. Kaya lang, sino talo, sino ang lugi, sino ang mawawala. Yun po ang big question po doon. May bagong lingkod, siyempre may bagong tagasunod. Tagasunod din, no? Hindi ni Brother Benji ng Panginoong Jesus. Dahil tinatawag kang apostol, sa leader, pastor, o kung ano pa man, bishop ka man, o ano, tagasunod lang ang word po niya. Tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Pagka ikaw ay nag-declare na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, ang ibig sabihin po nun, ikaw ay apostol, o ikaw ay sa leader, ikaw ay pastor, ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Tama po ba? Amen. Hindi lang natin siya tagapagligtas, kundi tayo po ay tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Pumalakpak po ang may natututunan. Diba? Sabi doon, sa una, meron kang bagong kaalaman. Kasi nakinig din. At meron kang bagong karunungan. Yung kaalaman, ito yung mga information na na-acquire po natin sa lahat ng ating napakinggan. At yung karunungan, ito na yung ating isinasagawa, isinasabuhay. Kaya ka tinatawag na taong matalino at marunong. Iyon yung karunungan. Pero yung kaalaman, hanggat hindi mo na i-apply siya sa tama at ginagawa ang tama, hindi ka pa rin matatawag na taong wise. Kaya, mapalad po tayo. At mapalad din ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tagasunod ng ating Panginoon, kasi sabi po doon ang tala. Balikan po natin. O kay ilang na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuti balita.
Ano ba ang lagay ng mga cell leader sa kanilang sinasagrupan? Ang tanong. Tunay nga ba silang pagpapala o pagpapalo? Yan ang question. Masayo po ba kayo, Sister Marie, pagka nakikita niyo si Nanay Hermie? Ewan ko, si Brother Aris, si Brother Garrett, tatay ako, kung maligaya, kung nakikita ko. Alam niyo po, yan po ang tunay. Sabi doon, kay inam na makita ang tagapagdala. Tama po ba? Ulitin niya natin. O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Eh, ang parso ko, ang daladala, bad news. Nakuha niyo po ba? Dapat, sabi doon, mabuting balita in English, good news. Kaya sa cellphone po natin, pag may bad news, doon nyo palang i-recommend ako, yung sinasuggest ko, takpan nyo po ang inyong tenga. Pero kung good news po yung naririnig, lalo't patungkol sa ating Panginoon sa Kristo, abay, buksan nyo po ng malaki ang inyong pandinig. Nakuha niyo po ba? Amen. At pati mga mata nyo ay parang naghuhugis puso, na nag-twinkle-twinkle na, wow! Amazing. Talagang ang napapakinggan ko ay parang na ako nasa heaven o langan. Di ba? Hindi yung mabigat na nga nung pumunta ka, ang kalooban mo, pag alis mo, lalong bumigat. Ganun din po sa ating panambahan. Hindi lang tayo tinatawag na hospital po ito, kundi ito ay lugar ng pagpapalaya. Lugar ng pagpapala ng ating Panginoon. Na kapag tayo ay pumunta po rito, kahit anong layo ng pinanggalingan mo, paglabas mo dito, full charge ka na naman. Hindi ka lobat. Tama po ba? Why? Meron sinusugo ang Panginoon para mapabuti po ang ating buhay. Kaya minsan, ang tingin ng ibang tao sa lingkod ng Diyos, sa tagasunod ng ating Panginoon, sila pa yung hadlang para mapabuti ang kanilang buhay. Hindi po, totoo yun. Ang totoo po, sila ay ginagamit ng Panginoon para lalong mapabuti ang ating buhay. Walang lingkod ng Diyos na dadaling ka sa bangin at ihuhulog ka doon. Amen po ba? Ang lingkod ng Diyos, pag nagsalita po yan, kapakinaba. Punong-puno ng pagpapala. Kaya lang, kung hindi naman talaga tayo attentive para pakinggan siya, hindi natin makukuha yung blessing ng ating Panginoon na para sa ating yun. Marami na po akong nakita, kaya nagwala, at tumalikod sa ating Panginoon dahil hindi na po sila natutong makinig sa salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po, hindi po salita ni Pastor, hindi salita ng primary 12 o salita ng senator. Ang pakinggan po natin ay salita ng ating Panginoon. Yan ang tunay na mabuting balita. Palakpakan po natin ang Diyos ng Lord. Marami na po tayo napapakinggan ngayon na puro bad news, hindi na good news. Pero inaalala po tayo ng ating Panginoon para lalong tumindi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman natin naalisin sa mundong ito ang ating buhay, kundi lalo natin pagbubutihin ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Na kung saan kasama natin ang Diyos sa pakikibaka, sa pakikipaglaban kung paano nga maging matagumpay sa mundo ito. Kaya naman, hindi aksidente yung ating pinag-uusapan ay kaya lang tayo makakapag-harvest talaga dahil nanampalataya ka. Nanampalataya ako, nanampalataya tayo ba? Ang Sukol Outreach ay nagsimula sa self-proof lang po talaga. Hanggang sa makita natin, pinalalago at pinalalago ito ng ating Panginoon. Sa totoo lang, dati ayaw natin maniwala. At isa tayo sa mga hindi naniniwala. Pero ngayon, kaisa na po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Eh si Pablo nga, parang ayaw makinig, pero na-experience niya ang kabutihan ng Panginoon sa Acts chapter 9. Nangusap sa kanya ang Panginoon Jesus. Saulo, bakit mo ako sinugusto? Ano tugon niya? Sino po kayo? Kasi hindi pa nakilala. Pero mismo, napaka-best niya, talagang very special siya, mismo ang Panginoon Jesus ang nangusap po sa kanya. Pero walang pagkakaiba sa atin.
Hindi si pastor, hindi ang primary welder ang usap sa atin. Hindi ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kinakausap ka ng ating Panginoon Jesus. Lord, madalas. Yan po ang kalalagayan natin sa ating buhay. At kaya naman, gusto niyo po ba mag-level up po talaga ang new season of faith niyo? Pangatlo, sabi sa verse 16, naisulat niyo na po ba? May bagong lingkod? Abay, pagka dumami po ang cell leader dito, ilan po ang cell leader natin na nahead? Sa akin po ay magpipito. At nasa 10 na po tayo mahigit. Imagine niyo po yun. Kung yung 10 na yun mahigit, ay meron kong dinadala rito na tigtatatlo na lang. Hindi na po tayo bababa ng 20. Kundi, bakti 300 po tayo. Amen. Paklas po ang pumunta po dito. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Simple mathematics na kung saan ay madali pong i-compute. Addition or multiplication ay dadami po talaga tayo. Why? Merong mangangaral. Sabihin niyo po, may mangangaral. May sinusugo. Pangatlo, sabi sa verse 16, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ulitin ko po ulit. Ano po sabi? Hindi lahat, Naniniwala. ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Kaya, sa leader, huwag ka malungkot. Nakatala na. Huwag ka masaktan. Si Lord ang unang masasaktan. Huwag mong feeling na ikaw ang nireject. Si Lord ang kanilang nire-reject. Na ikaw ay binaliwala. Si Lord ang kanilang binabaliwala. At hindi ikaw ang nawalan, kundi sila ang nawawala. Kaya sabi po dyan, ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa amin, sa sinabi namin? Itong tanong po na to, maaari baka naging tanong din po natin. Kapag ka ikaw ay sa leader na tinataguan, tinatakbuhan, at parang ayaw makita ang amino mo, eh talaga sasabihin mo, Lord, sino ba talaga ako? Parang hanggang ngayon wala pa akong cell member. Parang ayaw maniwala sa akin. Lord, nananalangin naman ako, pero parang bigo at bigo pa rin ako na makapag-disciple. At talagang magkaroon ako ng isang bagong cell leader, yung bagong tagasunod, bagong paglingkod ng ating Panginoon. Yan po binabanggit ko doon. Alam niyo po, ang pangatlo sabi doon, good news, ito ay magbubunga ng paglago. Sino una makikinabang? Sabihin niyo po, ako. Habang nakaka-experience ka ng iba't ibang experience sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil ano, ikaw ay nakinig, yan naman talaga experience natin eh. Dahil may nangaral, ngayon, nag-level up ka, umattend ka ng live class. Tama po ba? Dati Pepson po yan eh. Destiny, 1, 2, 3. Dati Sol po yan eh. School of Leader 1, 2, and 3. At nakarating ka, nakagraduate ka, at na-declared ka as a cell leader, aba, talagang level up ang iyong pananampalataya. Magkakaroon ka ng new season of faith. Saan ka gagamitin ni Lord? Magbubunga ka ngayon. Sa ayaw at sa gusto mo, pagka ikaw ay gumanap sa ibinigay na tungkulin ng ating Panginoon, bagamat ang question dito ni Apostol Pablo, na naisulat niya, ikinote niya yung sinulat ni Isaiah, sabi doon, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya minsan, mga leader, takot na eh. Tama po ba? Magsasalita po ba ako? Hindi na. Nakaka-relate po ba kayo? Magpapatuloy pa ba ako o hindi na? Sa totoo lang po mga kapatid, bad news. Maraming nakagraduate ng training schooling pero hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Umaayaw sila. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang, magiging matagumpay ka. Pagpapalain ka ng Panginoon. Tama po ba? Ano ba magiging bunga po niyan? Una, sabi po doon,
Yung kwan muna. Ayan, may maniniwala. Yun naman pala eh. Kung sasagutin natin si Propeta Isaias, sasagutin natin ang ating si Apostol Pablo, pero kita na ni Apostol Pablo eh. Naniwala sa kanya si Timothy, naniwala sa kanya si Philemon, naniwala sa kanya si Onesimus, at marami pang iba. Maging si Lydia. Kilala niyo po ba ito ngayon? Alam niyo po, at maging tayo ay naniwala sa ating Panginoon. Totoo po ba pag kami nangangaral, may naniniwala? Amen. Meron mang hindi, pero meron. Meron mang hindi, pero meron. Ano sabi sa salita ng Diyos? Hindi nawawala ng kabuluhan at saysay ang lahat ng ating ginagawa. Ito ay merong malaking totoo po yan. Una, ikaw ang nakinabang. Kasi na-experience mo na merong hindi naniwala at merong naniwala. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sa atin. Tanungin mo nga po ang inyong katabi, may naniwala na po ba sa inyo? Glory to God, no? Unang-una, minsan nga, mga kapamilya pa natin na hindi naniniwala. Nakakalungkot maisip, tama po ba? Amen. Kahit na ano sabihin natin sa kanila, parang batingaw lang tayo. According to 1 Corinthians chapter 13. Tama po ba? Pero pagka nilagyan natin ng new season of faith with love, ulitin natin ang title, New Season of Faith with Love. Kasi ano man ang ating magawa, makapagpahayag ka man ng lahat-lahat ng wika kung wala namang pagmamahal. Ano sabi doon? Parang batingaw ka lamang na tumutuloy. Walang saysay, walang kwenta. Sabi ng Sister Jen, useless. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Bakit po? Pag may naniwala, una, may bagong umaasa. Siyempre, nagsalita ka ng mga kataga o pangungusap o salita na napakinggan sa iyong mga labi. Ano mangyayari? May taong aasa. Lalo kung ang napakinggan ay pangako. Pangako na kung saan hindi mapapako. Tama po ba? Maraming pangako ang Diyos. Ang tanong, umasa ka ba? Tanungin niyo nga po ang tabi niyo. Umasa ka ba? Libo-libong pangako ng ating Panginoon. Anong pangako ng Diyos ang ating pinangahawakan na? Para mag-level up ang ating pananampalataya sa new season of faith. Akita natin, napakabuti ng ating Panginoon. Ikalawa, may bagong magtitiwala. Tama po ba? Hindi lang siya umaasa, kundi siya ay nagtitiwala. Pagka nagtitiwala na, anuman ang daanan niya sa kanyang buhay habang siya ay umaasa, biguman o tagumpay o kung anuman, apoy man o dilim o liwanag o anuman ang kanyang pagdaraanan, tuwilan siya dahil siya ay umaasa at nagtitiwala. Kanino? Sa Panginoon Jesus na nag-alay ng buhay para siya ay bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya according to John 10:10. Tama po ba? Kaya naman makikita po natin sa pangatlo may bagong mananampalataya. Ito na po yung ating kalalagayan. Na kung saan, kung babasahin po natin ng verse 16, ngunit hindi lahat ay naniniwala. Naniniwala sa mabuting balita. Bad news po yun. Pero sabi po dito, ganito ang sabi ng Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya, ulitin niyo po at batiin niyo po katabi niyo, congrats. Congrats. Naniwala ka. Naniwala ka. Kasi kung hindi tayo naniwala, wala po tayo rito. Amen po ba? Amen. At isa na po ang kabalikod na ito, naniwala sa nangaral at ginamit ng ating Panginoon na sinugo para sa aking buhay. At still, alam ko, may continuous na nananalangin para sa atin, kaya po tayo na nanatili sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Very applicable po ito lahat sa ating buhay. Sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating trabaho. Tingnan natin, kung habang tayo ay nag-aalok ng kung anumang bagay
May naniniwala po ba sa atin? Alam niyo po, ang pinaka-best na product po natin ay walang iba kundi hindi ulam. Ano, Sister Rosalie? Kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ang ating iniaalok sa mga tao na hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita. Tama po ba? At makikita natin, generation by generation, meron mang hindi maniwala, meron pa rin maniniwala na magiging lingkod at tagusunod ng ating Panginoon. Kaya mapalad po talaga tayo. Why? Kasi isa po tayo sa gagamitin ng Panginoon para mangarap. Eh hindi man tayo ikakapalarin na makatayo sa pulpitong ito. Pero sa cell group, pwede po tayo mag-cell group. Sinulit ko, mas mahalaga po ang cell group. Mahalaga din po ito, pero mas mahalaga po ang cell group. Saan po lumalago ang kaharian ng Diyos o ang church? Sa Sunday celebration o sa cell group? Cell group. Yung po ang tuloy. Kaya ang church na walang cell group, mananatili lang silang stagnant, plateau. Ika nga. Hanggang doon lamang sila. Pero yung mga church na kung saan sa cell group na bubuhay, alam niyo po, ito po yung church na lumalago. Opo, kakaunti pa po tayo ngayon, aminado natin, tanggapin po natin sa ating buhay. Pero inuulit-ulit ko kahit sa preaching ko nung nakaraan, kung natatandaan niyo po yun. Lagi ang dulo po nito ay paglago ng mga anak ng Diyos. Hindi pa payag ang makapangyarihan ng Diyos na ikaw lang ang maligtas. Meron mang hindi makinig, pero mas marami ang makikinig. At susunod kaysa hindi sumusunod. Ang maglilingkod kaysa hindi maglilingkod. Kaya naman, makikita po natin sa verse 17, ang conclusion po nito, sabi doon, kaya ang pananampalataya ay bunga ng at ang makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Tungkol daw po kay Kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, ang sentro ng ating lahat ng ginagawa ay patungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Wala na po iba. Kaya kapag kami napapakinggan po tayo, ang pangangaral ay hindi na patungkol sa ating Panginoon Jesus. Maliligaw na po ang mga pinapangaralan o tinuturuan. Kaya naman, makikita po natin ang sentro ng ating buhay ng church na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit sa cell group po natin mga kapatid, kaya natin ginagawa po yun. Kaya natin ginagawa ang ating cell group dahil sa ating Panginoon Jesus. Siya ang author, siya ang mentor, siya ang teacher, siya ang ikang guide, lahat na everything, kaya may cell group. Ang cell group, nag-start man sa Old Testament. Alam niyo po ba kung saan nag-start ang cell group sa Old Testament? Sa buhay po ni Jacob. Ilan ang kanyang anak? 12. At itinuloy sa New Testament ng Panginoong Jesus. Ilan ang disciple natin ko ng Jesus? Yun po ang truth. Pero, ang Old Testament, Old Season po yan. Pero ang Panginoong Jesus, ito po ang New Season ng cell group. Eh, paano ang cell group natin ngayon? Ano ang season? Ito ang, ano tawag ngayon, Sister Jen, sa mga millennial pa rin ba? O may iba tawag na? Gen Z na. Gen Z cell group na po tayo ngayon. Kaya sinabi niyo season niya, nagle-level up po ang ating pananampalataya. Lahat. Sa mundong ito, walang mananatili. Amen po ba? Amen. Pero sabi sa salita ng Diyos, ang pag-asa,
Ano pa isa? Ang pag-ibig. Ulitin natin, ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-ibig ay mananatili. Ngunit, ang best sa lahat, ang dakila sa lahat ay love, pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Dugtungan niyo muna yan kasi baka lalaki sabihan niyo, may love. O kaya sampalin ka, ano I love you dyan? Hindi po. Dugtungan niyo po ng I love you with the love of the Lord. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Kahit hindi ko po i-testimony ang kabutihan ninyo sa buhay ko, kita niyo po. Kayo po ang saksi. Sa aking nagle-level up ng pananampalataya sa ating Panginoon, hindi man perfecto ika nga. Continuous tayo minuhubog kung paano, sabi ng ating Panginoon Kristo, magkaroon ka man lamang ng kasing laki ng buto ng mustasa ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mapapasa iyo. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mapapasa iyo. Dahil ang pananampalataya is equivalent to power. Power. Sino po ba nakapangyarihan? Yes. Hindi na po kayo mahihirapan tulad ni Dana. Hindi na kayo lulunok ng bato. Andiyan po sa inyong puso at isipan ang kapangyarihan na nilalagay ng ating Panginoon. Siguraduhin lang natin na mismo ang Panginoon Jesus ang nakasentro at nakatrono sa ating puso. At ang laging nasa isipan natin ay yung mga Diyos na bagay. At makikita natin ang ating buhay according to Matthew 6:33. Ano sabi doon? Datapuan, unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang. Kung idaragdag, wala pa po. Tama po ba? Pero sa new season of faith, pag inuna natin si Lord, at namuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Aalisin ng Panginoon ang ating mga pag-aalala saan? Sa mga bagay na ating pangailangan sa mundo. Bumabagyo na, lumilindol na, bumabaha na, pero panatag ka pa rin. Why? Kasi may new season of faith. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, magkaroon ka man ng karamdaman, wala ka man pera, mawalan ka man ng trabaho, mawalan ka man ng mahal sa buhay, dahil mayroong new season of faith, tatayo at tatayo ka pa rin sa ating Panginoon. Ulitin ko po, ang mabuting balita ay patungkol sa ating Panginoon Kristo. Wala tayong iba ipapahayag kundi ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nakakalungkot nga lang, maging ako apektado ng kasalukuyang panahon. Dahil ang mga kabataan natin ay nabubuhay ayon sa ating pinanood kahilin. Hindi may iwasan na talagang mag-double time makaaway para siya ang paniniwalaan na kahit hindi siya hayagang nangangaral, pero may ginagamit siyang mga instrument para ang tao ay mahumaling. Hindi sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos, hindi doon sa mga bagay na makamundot. Kaya, ina-alert po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sensitive, na tayo ay talagang magpagamit sa Panginoon at talagang maging vigilant po tayo na talagang yung inaakit, tinutokso ni Satanas, patungong kadiliman, ay mahatak natin, pabalik sa kaliwangan ang ating Panginoon. Alam niyo po, makikita naman natin, ang pananampalataya, sabi ko, ay bunga ng pakikita. Maliwanag na maliwanag po yan, kahit may na natin paliwanag. At makapakinig lamang kung may nangangaral. Ngayon, kung titigil sa ating buhay, ang salitang pangangaral, ang big question po doon, sino po tayo?
Tama po ba? Kung ang Panginoon Jesus nga mula sa kalangitan, hindi sumuway, kundi sinunod ang amang nasa langit para sundin ang amang nasa langit na ialay ang buhay. Bago ialay ang buhay, ang ginawa niya? Nagturo, nangaral, nagpagaling, naggawa ng mga miracle. Dahil alam niya, ang amang nasa langit ay kasakasama. Kahit siya'y nagkatawang tao, pero alam niya, siya ay Diyos. Siya ay Panginoon ng anak ng amang nasa langit. Ginampanan niya ng buong puso at buhay. Alam niyo po, nakakalungkot na nabasa ko sa kwento, yung kwento ng taong mayaman at si Lazaro. Nabasa niyo po ba yun? I-relate natin sa ating pinag-aralan. Balikan natin yung kwento. Yung mayaman ay nabuhay ng marangya at talaga naman andun sa kanya ang lahat ng bagay na sa mundo nito. Pero si Lazaro ay nandun sa ilalim ng kanyang hapag at umuulit lang ng kanyang nahuhulog na bumuo pagkain sa kanyang hapag. Paiksiin natin ang kwento, ang mayaman ay namatay at nadala at nagtungo doon sa Hades. Ang Hades, according to the Word of God, ito ay lugar ng mga pagdurusa, paghihirap, kapighatian. At talagang hindi mo nalasain na pumunta ito. Pero si Lazaro ay namatay din. Saan napunta si Lazaro? Doon sa lugar ni Amang Abraham. Si Abraham ay ama ng pananampalataya, amin mo ba? Amen. Lahat ng mananampalataya ay pupunta. Saan? Sa Abraham bosom. Anong Abraham bosom? Ito ay simbolo ng kaginawahan, wala ng pagluha, wala ng karamdaman, wala na ang mga bagay sa mundong ito na nagpapahirap sa ating buhay. Pero nakita ng mayaman, si Lazaro ay inaalin ni Amang Abraham. Iwinelcome. Kung iyon ay may entourage, talagang papasok siya sa Abraham bosom, sasabihin ni Abraham, nang siya ay nagnanak, who's there? Ang sagot niya, Lazarus who? Gano'n po ba? Sabi naman ni Abraham, binuksa. Ano sagot ni Abraham? Bahala kayo. Alam niyo po, welcome siya. Welcome. Ano sabi ni Jesus Christ dun sa mga tapat? Go, my good and faithful servant. Welcome and enjoy. Tama ba? Parang gano'n. At sumama ka sa akin at i-enjoy mo ang iyong mga pinagpagalan. Alam niyo po, nakita niyong mayaman, ang sarap ng buhay ni Lazaro kay Abraham. Dito tayo magtatapos. Ano request niya? Gusto niya magkaroon ng Lazada, magkaroon ng Shopee, tama mo ba? At Express pa. Hindi lang basta-basta. Sabi niya, Amang Abraham, baka naman pwedeng idaw-daw ni Lazaro ang kanyang daliri sa tubig para maidampi sa aking dila o mga labi para ako ay maginawahan kahit kaunti. Ano kalalagayan niya? Sobrang hirap, lahat na ng pagdurusa at lahat ng mga nangyaring pangit sa kanya sa nakaraan ay naalala niya. Lahat ng mga hindi niya binigyan, pinautang, pinatawad, lahat naalala niya, naghihirap siya doon. Nagre-request siya ngayon kay Amang Abraham. Ano sabi ni Abraham? Ang naririyan ay hindi na pwedeng umarito. Mayroong pagitan o hadlang o hindrance o obstacle para hindi makapunta riyan si Lazaro. Paano ka ngayon? Andiyan na parcel! Mga napapanood yung uwi, di ba? Ang layo. Hindi abot. Mayaman yung parcel para sa'yo. Yung request mo, hindi pwede. Yung order mo, hindi pwede ipadala ni Amang Abraham. At ang gagamitin courier ay si Lazaro. Nag-request na naman ng parcel. Sabi ni mayaman. Kung ganun po, baka pwede kong buhayin niyo po si Lazaro para bumalik sa lupa. Sabi ng mga Abraham, para ano? Ako'y naghihirap din Kaya meron pa akong mga mahal sa buhay paraon.
ay ayaw ng mayaman na makatulad niya yung kalalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay na naiwan sa kalagayan niya. Pagbalakpak po, nakakarinig at nakakarinig. Alam niyo po, sabi nga mga Abraham, abay, may mga propeta, may mga nangangaral na roon. Ay kung maniwala sila at hindi, ay yung pa kayang patay, nabubuhayin kung maniwala kaya sila. Eh, andun na. Andun na, laganap ng mabuting balita, mapa-Facebook, mapa-YouTube. Ay maniwala sila at hindi, ay nasa kanila. Ang dami ng mga ngaral. Alam niyo po mga kapatid, nasa last season na tayo ng ating pananampalataya. Bagamat ang title natin ay New Season. Pero pinag-double time po tayo bilang mga mananampalataya natin. Na hindi lamang ikaw, ako, tayo ang magkaroon ng kaligtasan at makaranas ng pag-ibig ng Diyos dahil tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ko ba? Katulad ng kwento, ayaw natin mapahamak ang ating mga mahal sa buhay. Hindi ko ba? Ito na ang panahon na tayo gamitin doon. Hindi yung patay ang gusto pa bang muna. Eh, baka naman tayo magtakbuhan pagkapatay ko ang bumalik. Tama mo ba? Yung ating mga ninuno ang babalik para patunayan, aba, Hermi, totoo may impyerno, totoo may langit. Kailan ka pa? Kailan ka pa magbabago? Kailan mo pa ayusin ang buhay mo? Parang ganito po yung pangungusap yan eh. Kailan mo pa talaga i-commit ang buhay mo bilang isang self-leader, bilang lingkod ng Panginoon, bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo? Baka magiging ang lahat tulad ng taong mayroon. Sabi sa salita ng Diyos, makamtaman natin ang lahat ng bagay sa buhay kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Wala po lahat. Kaya naman napakabuti ng ating Panginoon, wala man tayo ngayon, pero pag tayo nananampalataya, kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng hangarin ng ating puso. Katulad ni Solomon. Wisdom ang hiningi according to his faith. Pero nakita natin, with bonus, hindi lang wisdom, pati yaman ng mundo, karunungan, lahat na ay napasakit. Kaya, mga kapatid, ngayon napakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon na masayang ang lahat ng ating ginagawa. Nananalangin ka man, samahan mo ng pananampalataya. Nagbabasa ka man ng salita ng Diyos, samahan mo ng pananampalataya. Nagwo-worship ka man kay Lord, dito man ngayon, o everyday ng buhay, samahan mo ng pananampalataya. Alam niyo po, ang nabasa ko na sinamahan ng pananampalataya, ang kanilang prayer and worship, tibag ang bilanggutan. Tibag ang bilanggutan. Nakita natin sa history ni Pedro, nakabilanggo siya, mga tanikala, nakala. Ang mga pinto, pusang bukas para siyang pala. Kaya ngayon na mga kapatid, mga taga-sukol, Desert sa Outreach, naaway tayo ng ating Panginoon. Loobin ng Panginoon, hindi ko pinapangako, isang araw makakasama niyo po ako dito sa prayer, Lord. Amen. At isang araw, isa ako sa nangunguna na ipangangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tanungin mo nga po katabi ko, sasama ka ba? Parang ayaw Alam niyo po, pag sumama po tayo lahat, takbo ang lahat ng mga demonyito o demonito sa tayo sa Panginoon. Hindi man natin sila nakikita pero hanggang lang sila. Ang sabi sa salita ng Diyos, para silang mga mababangis na hayop na umaatungan, na gustong panunggab talang bigla. Ganyan sila. Mga traitor yung mga yan. Pero ang Panginoon talagang i-reveal na yan sa Dantante.
Naparito lamang sila para mandaya, magnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay ng tao. Ano ang dadayain sa atin? Ang ating pananampalataya. Ano na nakawin sa atin? Ang ating pananampalataya. Ano wawasakin sa atin? Ang ating pananampalataya. Ano ang papatayin sa atin? Ang iyong pananampalataya. Tayo natin ito.